Ang Estados Unidos ay may utang na mas malaki kaysa sa anumang bansa sa mundo na umaabot sa nakakagulat na 38 trilyong dolyar. Hindi rin nalalayo ang Sina na may higit 15 trilyon at ang pandaigdigang utang ay 251 trilyong dolyar. Lahat ng bansa sa mundo ay may utang at ipapaliwanag namin kung paano ito nangyayari. Pag-isipan mo ito. Kahit pagsama-samahin ng lahat ng euro, dolyar, yen at renminbi sa mundo, hindi pa rin sapat pambayad sa utang ng lahat ng bansa. Imposible man pakinggan pero totoo ito. Ayon sa IMF, ang pandaigdigang utang ay lampas na sa 235% ng pandaigdigang GDP. Mas higit pa ito sa doble ng kaunang kita ng mundo. Sa madaling salita, ang GDP ay parang sahod ng mundo kada taon. Kung ang utang mo ay 235% ng kita mo kada taon, lubog ka na. Ganyan ang kalagayan ng pandaigdigang ekonomiya ngayon at hindi ito biglang nangyari. Malaking paggastos sa pandemya, dekadang mababang interest rates, tuloy-tuloy na deficit ng gobyerno na nasa average na 5% ng GDP at financialization ng modernong ekonomiya ang nagtulak sa patuloy na pagtaas ng utang taon-taon. Pero karamihan ay di ito pansin. Ngayon, dito nagiging kakaiba ang sitwasyon. Akala ng iba na ang utang ay depende lang sa dami ng pera, pero magkaiba ang pera at utang. Ang pera ay yung laman ng pitaka at bank account. Ang utang ay isang pangakong magbabayad ng pera sa hinaharap, kadalasan may kasamang interes. Sa makabagong sistema ng pagbabangko, karamihan ng pera ay nalilia sa pamamagitan ng pagpapautang. Kapag ang bangko ay nagpa-loan, hindi ito kumukuha ng pera sa vault, kundi gumagawa ng bagong digital na pera at utang. At ibig sabihin nito, bawat pautang ay nagdadagdag ng mas maraming utang, pero hindi naman nangangahulugang nadadagdagan ang pera. Sa paglipas ng panahon, mas mabilis lumalaki ang utang kaysa sa dami ng pera at yon ay dahil bawat dolyar na nalilika sa pamamagitan ng utang ay may kasamang pangakong bayaran ito pati na ang interes. Kaya kapag tinatanong ng mga tao, bakit hindi na lang natin kunin lahat ng pera sa mundo at bayaran ng utang? Well, simple lang ang sagot dyan. Karamihan ng pera na umiiral ay naliha sa pamamagitan ng utang at ang interes ang dahilan kung bakit laging mas malaki ang kabuuang utang kaysa sa perang pwedeng gamitin pambayad dito. At ito ang dahilan kung bakit nakakabahala ang sitwasyon. Hindi naman talaga nababawasan ng pandaigdigang utang sa kahit anong makabuluhang paraan. Patuloy na nangungutang ang mga gobyerno para pondohan ang mga programang panlipunan, budget ng militar, infrastruktura at pagtugon sa mga krisis. Samantala, umaasa naman sa utang ang mga kumpanya at mga sambahayan para makapagpatuloy. Sa makabagong ekonomiya, hindi na ang pangungutang ang eksepsyon. Ito ang naging patakaran, kaya lumitaw ang tanong, kung lahat ng bansa may utang at mas malaki ang pandaigdigang utang sa pera sa mundo, kanino sila nang ungutang? Aling mga bansa ang may pinakamapanganib na antas ng utang at sino ang nangungguna sa pandaigdigang talaan? Hindi ito ang inaasahan mo. Kapag iniisip ng karamihan ng utang, iniisip nila ang utang ng mga sambahayan. Maiisip mo ang isang pamilya na kumuha ng mortgage o may credit card bill na kailangang bayaran. Iba talaga ang mga bansa sa sambahayan. May hangganan ng buhay, nagre-retiro ang mga magulang, may namamatay at nagsasara ang negosyo. Ang mga bansa ay technical na walang kamatayan, wala silang tiyak na haba ng buhay na nagtatapos sa pagre-retiro o pamamana. Ang estratehiyang pinansyal ng bansa ay iba sa pamilyang nagbabalanse ng budget dahil nagpapatuloy ito ng walang hanggan. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit kayang magdala ng isang bansa ng napakalaking utang nang hindi bumabagsak ay dahil maraming gobyerno ang naglalabas ng utang gamit ang pera na sila mismo ang may kontrol. Halimbawa, ang Estados Unidos ay nangungutang sa pamamagitan ng pagbebenta ng bonds gamit ang dolyar dahil kontrolado nila ang sariling pera at kayang mag-imprenta ng dolyar ang central bank. Napakababa ng panganib ng hindi pagbabayad sa utang gamit ang sariling pera kumpara sa mga bansang nangungutang sa banyagang pera. Pero hindi lahat ng bansa ay ganito kaswerte. Malaki ang kaibahan nito sa mga bansa sa European Union. Tulad ng Italia, Gresya at Espanya, gumagamit sila ng euro na kontrolado ng Bangko Sentral ng Europa, hindi nila. Sa Frankfurt, ibig sabihin kapag nangutang ang Italia, nangungutang ito gamit ang pera na hindi nila kayang likain dahil wala silang kontrol sa supply ng pera. Hindi pwedeng basta mag-imprenta ng euro ang mga bansa sa Eurozone kaya tumataas ang panganib ng default at napipilitan silang gumawa ng mahihirap na desisyong pinansyal. Madalas itong itinuturong pangunahing dahilan ng krisis sa utang ng mga bansang Europeo. Hirap ang mga bansa mag-refinance at pamahalaan ng utang dahil wala silang kontrol sa sariling patakarang pananalapi at lumalala pa ito. Maraming umuunlad na bansa ang kulang sa matatag na pamilihang pinansyal o pinagkakatiwala ang lokal na pera kaya hindi makaakit ng internasyonal na mamumuhunan. Madalas silang naglalabas ng sovereign bonds sa banyagang pera, kadalasan ay US dollars. Ang paglalabas ng bonds sa banyagang pera ay maaring gawing mas kaakit-akit ito sa mga mamumuhunan pero may kaakibat itong malalaking panganib.
Kapag umutang ang bansa gamit ang perang hindi nito hawak, kailangan nitong kumita o bumili ng dolyar sa pag-export o dayuhang pamumuhunan para mabayaran ang interes. At dahil dito, nagiging mahina sila sa biglaang mga pangyayari na walang makahuhula. Kahit na may mga pagkakaiba-iba sa pagitan ng mga bansa, ang utang ng isang bansa ay ibang-iba at mas mataas ang antas kumpara sa personal o utang ng kumpanya. Kapag di ka nakabayad ng credit card, tataas ang interes o bababa ang credit score mo. Pero kung bansang di makabayad ng utang, walang korte sa mundo na pwedeng magpilit sa kanila magbayad. Hindi mo agad makukuha ang ari-arya nila sa abroad at walang bankruptcy judge na mag-aayos nito. Ang pagresolba ng sovereign default ay pwedeng abutin ng taon dahil sa negosasyon sa mga bangko, internasyonal na nagpapautang at minsan mga blok ng bansa. Malaki ang epekto nito sa tao, resesyon, tanggalan ng trabaho at bawas serbisyong pampubliko kasabay ng tumitinding tensyong politikal. Parang domino effect ito, buhay ang nakataya. Tingnan mo ang Lebanon, matapos mag-default sa utang noong 2020 lang taon, silang nakipag-usap sa nagpapautang pero kaunti lang ang naging progreso. Samantala, bumagsak ang ekonomiya, tumaas ang inflasyon at kawalan ng trabaho at lalong lumala ang serbisyong pampubliko. Ipinapakita nito kung gaano katagal, magulo at mahirap ang pag-aayos ng utang ng mga bansang umaasa sa dayuhang pondo pero di makapasok sa pandaigdigang merkado. Minsan, ang default ay hindi lang dahil sa maling pamamahala sa ekonomiya. Ang bahagyang default ng Rusya noong Hunyo 2022 ay sani ng mga parusang ekonomiya matapos lusubin ang Ukraine, kaya hindi nabayarang sa US dollars ang mga dayuhang mamumuhunan. Ang default ng Rusya ay hindi dahil sa kakulangan sa bayad, kundi dahil sa panlabas na restriksyon sa pera. Kaya kadalasan, ang sovereign default ay huling option na lang. Kaya kung ang mga bansa ay hindi tulad ng mga sambahayan, bakit nga ba sila nangungutang ng malaki sa simula pa lang? Kadalasan, ito ay tungkol sa pamamahala ng paglago at pagpapanatiling matatag ng ekonomiya. Ginagamit ang gobyerno ang utang para pundohan ang infrastruktura, tumugon sa krisis tulad ng pandemya o digmaan at gawing mas maayos ang ekonomiya. Minsan makabuluhan ang mangutang kaysa bumagal ang ekonomiya, mawala ng trabaho o magulo ang lipunan. Pero may kapalit ito at hindi lahat ng utang ay magkapareho. Nakadepende ang panganib nito sa kontrol sa pera, pandaigdigang pamilihan at politika. Kayang humawak ng mas malaking utang ang malalaking bansang may matibay na institusyon at sariling pera kumpara sa mas maliit o hindi ganong maunlad na bansa. Mahalaga kung ang bansa ay umutang gamit ang sariling pera o pera ng iba, lalo na sa panganib ng utang. Pero simula pa lang yan. Itingnan natin kung aling mga bansa ang may pinakamalaking utang kumpara sa laki ng ekonomiya nila. Baka magulat ka kung sino ang una. Hindi lang kabuuang utang ang tinitingnan ng mga ekonomista para makita kung gaano kaipit ang pananalapi ng bansa. Dito pumapasok ang debt to GDP ratio, kinukumpara nito ang utang ng bansa sa laki ng ekonomiya, kadalasang ipinapakita bilang porsyento. Sa madaling salita, ipinapakita nito kung gaano kalaki ang utang ng isang bansa kumpara sa kung gaano karami ang napoproduce nito. Ang ibig sabihin ng 100% ratio ay ang utang ng gobyerno ay katumbas ng taunang produksyon ng ekonomiya, habang ang 150% ay mas malaki ng 1.5 beses. Parang sinusukat nito kung ilang taon babayaran ng utang kapag lahat ng GDP ay para dito. Imposible man ito, pero nagpapakita ito ng laki ng utang. Habang tumataas ang debt to GDP ratio, mas hirap ang bansa tuparin ang obligasyon nang hindi nagtataas ng buwis, nagbabawas ng gastos, nag-iimprenta ng pera o nire-restructure ang utang. Ayon sa mga ekonomista, ang mga bansang may ratio na lampas 77% sa matagal na panahon ay madalas dumanas ng mabagal na paglago ng ekonomiya na nakakaapekto sa sahod, pamumuhunan at produktibidad. Ang mataas na ratio ay pwedeng magpababa ng kumpiyansa ng mamumuhunan at magpamahal sa utang, kaya mas mahirap pamahalaan ito. Kaya hindi sapat ang numero para malaman ang buong kwento. Pinapaliwanag ng ratio kung bakit hindi laging pinakadelikado ang may pinakamalaking utang. Halimbawa, may pinakamalaking utang ang Estados Unidos pero may pinakamalaking ekonomiya rin ito. Pinopondohan ng Estados Unidos ang utang nito gamit ang Treasury Securities na kinikilala bilang pinakamaligtas na bonds sa mundo. Kayang humawak ng mas malaking utang ang malaki at matatag na ekonomiya kaysa sa maliit o mahina, pero mahalaga pa rin ang ratio dahil tumataas ang interes habang lumalaki ang utang. Ngayon, kilalanin natin ang mga bansang sumusubok sa hangganan at dito nagiging dikomportable ang sitwasyon. Ang Reino Unido ang ika-10 sa pinakamataas na debt to GDP ratio na nasa 100 at 1.29%. Ibig sabihin mas mataas na ang utang ng gobyerno ng United Kingdom kaysa sa isang taong kita ng ekonomiya. Psikolohikal na mahalaga sa merkado ang paglampas sa 100% na marka. Ibig sabihin, mas malaki ang utang ng bansa kaysa sa taunang produksyon nito. Pangsyam ang Espanya na may 100 at 1.82%. Ang ratio ng Espanya ay napapakita ng epekto ng krisis sa pananalapi at pandemya. Mas mabilis ang pag-utang kaysa paglago kaya lumiit ang pananalaping galaw nila.
Sa ikawalong pwesto, ang Belhika ay nasa humigit kumulang 100 at 4.47%. Matagal nang mataas ang utang ng bansa. Para mapanatili ang kumpiyansa ng mamumuhunan, kailangan nitong makalikom ng sapat na kita para sa lumalaking gastos sa interes. Sa ikapitong pwesto, ang Canada ay may humigit kumulang 100 at 10.77%. Lumobo ang pangungutang ng Canada noong panahon ng mga programa para sa pagpapatatag laban sa COVID. Kahit malakas ang ekonomiya, kailangan ng tuloy-tuloy na paglago para maiwasan ang presyon kapag ang utang ay lampas. 110% ng GDP. Sa ika-6 na pwesto, 113.11% ang naabot ng Pransya. Malaking gastos ng Pransya sa social services at pampublikong sektor ang nadulot ng patuloy na kakulangan sa budget at pagtaas ng utang lampas sa kita ng bansa. Sa ika-5 pwesto, ang Estados Unidos ay nasa humigit kumulang 100 at 20.79%. Kahit ito ang pinakamalaking ekonomiya sa mundo, ang ratio na higit 120% ay nagpapakitang lumalaki ang bahagi ng budget na napupunta lang sa bayad ng interes. Nakikinabang ang Estados Unidos sa pandaigdigang reserbang pera, pero mas mabilis na yon ang pagtaas ng utang kaysa paglago. Sa ika-4 na pwesto, umaakyat ang Italia sa humigit kumulang 100 at 35.33%. Nag-aalala ang mga ekonomista sa Italia dahil nangungutang ito gamit ang euro na hindi nito kontrolado. Nililimitahan nito ang kakayahan nitong pamahalaan ang mga krisis gamit ang patakarang pananalapi at inilalantad sa pressure ng merkado tuwing may pagbagsak. Pangatlo ang Gresya sa 100 at 5.89%. Ipinakita ng krisis sa utang ng Gresya kung gaano kabilis magpanik ang mga merkado kapag lumampas ng husto ang utang ng isang bansa sa kakayahan nitong lumikha ng yaman. Dahil dito, napilitan silang humingi ng tulong pinansyal at dumanas ng maraming taon ng pag-urong ng ekonomiya. Sa ikalawang pwesto, umaabot ang Venezuela sa humigit kumulang 164.27%. Lumala ang utang ng Venezuela dahil sa implasyon, bagsak na produksyon at kaguluhang pampulitika, kaya mas delikado ang pagbabayad nito kaysa sa nakikitang bilang. At dito talaga tumitindi ang tensyon dahil lahat ng narinig mo ay hindi pa ang nangunguna. May isang bansa na ang utang kumpara sa GDP ay mas mataas pa sa 164%. At ito ay ang Hapon. Ang kanilang ratio ay nasa humigit kumulang 236.5%. Ibig sabihin, mas mahigit pa sa doble ng kayang likhain ng buong bansa sa loob ng isang taon ng utang ng kanilang gobyerno. Ilang pagsukat ang nagsasabing 175% ito noong 2023 pinakamataas sa mga pangunahing maunlad na ekonomiya. Kahit paano mo tingnan, ang Hapon ay hindi lang mataas kundi natatangi ang antas. Isipin mong may taong kumikita ng $50,000 taon-taon pero may utang na lampas. $118,000 sa credit card, pautang at mortgage at kailangan pang mangutang ulit para lang makaraos. Ganyan ang itsura ng 236% na utang kumpara sa GDP sa pambansang antas. Sobrang laki ng utang ng gobyerno ng Hapon na kahit ilang taon ng kita ng ekonomiya nila, hindi ito kayang bayaran kung walang tuloy-tuloy na paglago. At ang pagre-refinance taon-taon ay isang maselang balanse. Paano nga ba napunta dito ang Hapon? Hindi dahil sa isang malaking pagkakamali, kaya napunta sa ganitong sitwasyon ang Hapon. Bunga ito ng matagal na estruktural na presyon. Ang utang ay dulot ng patuloy na fiscal deficit at halos walang paglago ng ekonomiya sa mahabang panahon. Kapag ang gobyerno ay gumagastos ng mas malaki kaysa sa kinokolekta nito taon-taon, patuloy lang na tumataas ang utang. At kung mahina ang paglago, hindi lalaki ng sapat ang ekonomiya para kayanin ang lahat ng hiniram na pera. At dito pumapasok ang usapin ng demografiya. Isa sa pinakamalaking salik ay ang populasyon ng Hapon. Noong kalagitnaan ng dekada, 70 bumaba na ang fertility rate sa ilalim ng 2.1 anak kada babae at tuloy-tuloy pa itong bumaba. Habang tumataas ang life expectancy, bumibilis ang pagtanda ng lipunan at nababawasan ang manggagawang sumusuporta sa mas maraming retirado. Noong 2001, mga 18.4% ng populasyon ng Hapon ay may edad na 60 tot 5 pataas. Pagsapit ng 2024 umakyat na ito sa 30.2%. Ayon sa mga projection, maaari itong umabot sa 36.7% pagsapit ng 2045. Ibig sabihin, mahigit isa sa bawat 3 tao sa Hapon ay nasa edad ng pagreretiro. Nagbabantang demograpikong time bomb ang tumatandang populasyon na lumilika ng matinding siklo sa pambansang utang. Mas kaunting manggagawa ay nangangahulugan ng mas kaunting buwis na pumapasok. Mas maraming retirado ay nangangahulugan ng mas malaking gastusin ng gobyerno para sa pensyon, pangkalusugan at mga serbisyong panlipunan. Para mapunan ang kakulangan na yon, nangungutang ang gobyerno. Habang lumalaki ang utang at interes at mabagal ang paglago, mahirap makatakas sa siklo. Malaki rin ang ginastos ng Japan nitong mga dekada para pasiglahin ang ekonomiya.
Matapos sumabog ang asset bubble noong dekada 90, tumigil ang paglago, kaya pinalaki ng gobyerno ang gastos at ibinaba ng central bank ang interest rates halos zero. Dahil mura ang pangungutang, parang kaya pang hawakan ng utang, pero palihim nitong pinalaki ang kabuuang obligasyon. Sa paglipas ng panahon, naging normal na ang pagkakaroon ng deficit. Kung biglang huminto, maaring magdulot ito ng resesyon, pagkawala ng trabaho o kaguluhang panlipunan. Kahit mataas ang utang ng Japan kumpara sa GDP, hindi pa rin ito bumagsak. Karamihan ng utang nito ay lokal at inilalabas gamit ang yen na sila ang may kontrol. Ito ang nagpapaintulot sa mga gumagawa ng patakaran na mag-refinance, patatagin ang merkado ng bonds at iwasan ang default, pero di nito binabago ang mga numero. Sa ratio na 236%, kailangang i-roll over ng Japan ang malaking utang para manatiling nakalutang. Biglang pagbabago sa paglago, implasyon o kumpiyansa ay pwedeng magpalala ng sitwasyon. Kaya mas mahalaga ang debt to GDP leaderboard kaysa simpleng numero. Mas mataas man ang utang ng US sa dolyar, mas malaki ang utang ng Japan batay sa laki ng ekonomiya nito. Ipinapakita nitong pagiging number 1 ng utang ay naging bahagi na ng estruktura na kaugat sa demografiya, mabagal na paglago at obligasyon ng gobyerno, hindi lang dahil sa paggastos tuwing krisis. At dito tayo dadako sa kabaligtaran. May isang bansa na nasa kabilang dulo, isang bansa na hindi lang mababa ang utang, halos wala talaga itong pambansang utang. At ang bansang iyon ay Liechtenstein. Hindi naglalabas ng sovereign bonds ang Liechtenstein at wala itong patuloy na pambansang utang, hindi tulad ng halos lahat ng ibang bansa. Sa praktikal na usapan, ang gobyerno nito ay tumatakbo ng walang utang. Panandalian lang ang obligasyon nito at para sa operasyon. Wala itong pangmatagalang utang na kailangang i-roll over taon-taon, kakaiba sa pandaigdigang pananalapi. Paano ito posible? Ang sagot ay nasa sukat, estruktura at kita. Ang Liechtenstein ay isa sa pinakamaliit na bansa sa mundo na may populasyon na wala pang 40,000 katao, pero sa kabila ng laki nito, isa ito sa pinakamayamang bansa kada tao sa buong mundo. Nakabatay ang ekonomiya nito sa high-value manufacturing, espesyalisadong industrial na export at serbisyong pinansyal. Ang bansa ay palaging may balanseng budget o sobra pa, ibig sabihin ang gastusin ng gobyerno ay natutustusan ng kasalukuyang kita at hindi sa pamamagitan ng pangungutang para sa hinaharap. Nakikinabang ang Liechtenstein sa malapit na integrasyon nito sa Switzerland. Gumagamit ito ng Swiss franc, isa sa pinakamatatag na pera kahit walang sariling bangko sentral o merkado ng utang. Tinatanggal nito ang presyon sa malalaking bansa na dumanas ng kakulangan at maglabas ng mga bono. Pinakamahalaga, hindi hinaharap ng Liechtenstein ang parehong mga pangangailangan tulad ng malalaking bansa. Wala itong militar, kaunti lang ang pangangailangan sa infrastruktura at napaka-epektibo ng pampublikong sektor nito. Dahil sa patuloy na kita at kaunting obligasyon, hindi kailangang mangutang. Hindi rin ito akma para sa mas malalaking bansa. Walang utang ang Liechtenstein dahil maliit, mayaman at espesyalisado ito. Ang malalaking bansa na may milyon-milyong mamamayan, tumatandang populasyon, pandaigbigang obligasyon sa militar, at komplikadong ekonomiya ay hindi makakakilos ng hindi nangungutang. Iyan ang tunay na aral. Hindi aksidente ang pandaigdigang utang, bahagi ito ng operasyon ng makabagong ekonomiya. Kung magiging delikado ang utang na yon, ay hindi lang nakadepende sa kung gaano kalaki ang utang, kundi kung sino ang may utang at paano sila nang umutang, at kung anong klaseng kinabukasan ang kanilang tinatayaan. Panurin mo ang paano kung bumagsak ang ekonomiya ng US o itong video na ito.